Duterte. Muling humiling ng interim release o pansamantalang laya ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Lalo't wala pa nilang katiyakan kung kailan mangyayari ang iniurong na confirmation of charges hearing. Ang hakbang na yan, kinontra ng abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings. Nakatutok si Mariz Umali. Matapos sabihing hindi fit to stand trial o wala sa tamang kalagayan para sumailalim sa paglilitis, si dating Pangulong Rodrigo Duterte muling hiniri ng kanyang mga abogado sa International Criminal Court ang interim release o pansamantalang paglaya nito. Kasunod ito ng hiling nila para sa indefinite adjournment ng lahat ng legal proceedings laban kay Duterte. Nauna nang ipinag-utos ang postponement ng confirmation of charges hearing na nakatakda dapat sa September 23. Wala pang katiyakan kung kailan mangyayari yan. Kaya giit ng mga abogado ni Duterte, hindi makatarungang manatiling nakakulong si Duterte habang ipinoproseso ang mga usapin kaugnay ng kanyang kalusugan, lalo na't maaaring magtagal ito. Hindi rin daw makahahadlang sa paglilitis ang interim release at ang bansang tatanggap kay Duterte ay may pananagutang tiyakin ang pagtupad sa mga kondisyon ng ICC. Sinalag ito ng international law expert at abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Joel Butuyan at sinabing hindi dapat ibigay ang interim release na hinihiling nito. They have actually been questioning the jurisdiction of the ICC, so talagang hindi nila tanggap. So bakit sila babalik kung hindi nila tanggap yung jurisdiction ng ICC? Sinabi nga nilang kinidnap pa. Binweltahan din ni Butuyan ang pahayag ng depensa na hindi umano fit si Duterte para humarap sa paglilitis. Aniya, ginagamit lamang nito ang issue ng kalusugan para patagalin ang proseso sa ICC. Sobrang taliwas talaga yung sinasabi ng supposed medical experts na sinasabi ni Attorney Kaufman, no? Saka yung mga sinasabi ng mga anak ni former President Duterte. Kung sinasabi nila na nakakausap nila, nagjo-joke pa nga at nagjo-joke sa kanilang love life, sa kanyang braso at pinag-uusapan nila ang past, present and future. Talagang mentally fit talaga siya to face trial. Nagsumiti rin ang depensa ng 30 panibagong ebidensya sa kampo ng prosekusyon at sa Office of Public Counsel for Victims noong September 5 at 11, kaugnay sa kasong murder at crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Si Vice President Sara Duterte naman, nagpaplano na raw ng pagbisitang muli sa kanyang ama. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.